Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Cook sa isang resto bar patay matapos pagbabarilin sa Pusurubio, Pangasinan. Magsasaka sa Lawag City patay din matapos namang tamaan ng leptospirosis. Ilang magsasaka umaaray sa mababang presyuhan ng palay ngayong anihan. At pag-ulan ng yelo naranasan sa ilang bahagi ng Asinggan, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa daing ng mga magsasaka ngayong panahon ng anihan. Mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan umaaray sa mababang presyuhan ng palay ngayong anihan. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang harvesting ng palay sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan. 2 araw nang ibinibilad ni Mang Romeo ang mga naaning palay sa Mangaldan, Pangasinan. Pagkatapos itong ibilad, ilalagay daw muna niya ang mga naaning palay sa kanilang imbakan at hindi na muna ibibenta sa mga rice trader. Masyado kasing mababa ang presyuhan ng palay ngayon. Lugi lang daw siya kung ibibenta na niya ngayon ang mga naaning palay. Medyo mababa, ma'am. Oo, kaya Kaya iimbakin mo muna para siyempre mababa, mga mahal yung mga abuno at saka yung mga pang-fertilizer. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nasa 21 pesos per kilo ang buying price ng palay. Malayo ito sa dating 24 hanggang 25 pesos per kilo noong nakaraang taon. Kaya hindi raw masisisi ang mga magsasaka kung hindi muna nila ibibenta ang kanilang mga naaning palay ngayon. Ito ang daing ng mga ating farmer kasi siyempre halos sabay-sabay silang nag-harvest. Actually, yung bumaba nga po ang presyo ng palay natin. Nasa 70% na ng mga palayan katumbas ng 1,420 hectares ang naani sa bayan ng Mangaldan. Sa 3rd week pa ng Nobyembre aanihin ang natitirang 30%. Sa monitoring ng Agriculture Office, bumaba ang produksyon ng palay sa bayan. Nasa 5.1 metric tons lang ang harvested palay production ngayong cropping season kumpara sa 6.9 metric tons noong nakaraang taon. Chris, sa monitoring ng SINAG, nasa 60 hanggang 70% na ang naaning palay sa probinsya ng Pangasinan. Wala namang inaasahang problema sa supply ng bigas ngayong taon dahil mataas ang rice production ngayong cropping season kumpara noong nakaraang taon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. One Pangasinan Transport Federation pinag-aaralan ang pagsusumite ng petisyon ukol sa taas pasahe sa mga jeepney. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Kasabay ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, pinag-aaralan na ng One Pangasinan Transport Federation ang paghahain ng petisyon para sa aumento sa pasahe. Plano ng grupo na itaas sa 15 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos na regular fare sa pampasaherong jeep. Hati ang reaksyon ng ilang sumasakay sa jeep. Yung 2 pesos po na taas nila ngayon, parang malaking dagdag na po yun sa pambili ng pagkain, ganun po na Okay lang naman po, tumaas ng 2 pesos. Sinsabi din po niya, tumataas po lahat hanggang sa gas. Maging ang ilang tsuper, hati rin ang reaksyon sa planong taas pasahe. Mas okay nga sa amin, ma'am. Pabor sa amin nun kasi mataas yung diesel. Hindi muna po pwede kasi sa sitwasyon ng pamamasada namin, medyo hirap ang pasada eh. Pero paglilinaw ng One Pangasinan Transport Federation, bago maghain ng petisyon para sa dagdag pasahe, kinakailang dumaan muna sa konsultasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kailangan ding isaalang-alang ang opinyon ng mga commuter. Meron kaming mga kinakausap na mga ahensya tulad ng Department of Energy, Commission on Higher Education, DepEd, mga commuter sector, mga estudyante. Ganyan ang proseso kung paano kami magtaas at ng pamasahe namin. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon.
26 anyos na cook sa isang resto bar patay matapos pagbabarilin sa Pusurubio, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa video na ito, makikita kung gaano kasaya at kadeterminado sa kanyang trabaho bilang cook ang 26 anyos na si Chris John Poseliro mula sa Pusurubio, Pangasinan. Mabait at responsableng tao kung siya'y ilarawan ng mga kaibigan at maging ng kanyang mga kaanak. Kaya ganun na lang ang kanilang pagdadalamhati ng mamatayang biktima matapos pagbabarilin kagabi. Opo, masakit. Hindi namin matanggap. Kasi wala siyang kalaban-laban. Bigla na lang. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nagtatrabaho si Chris John sa resto bar kung saan siya pinagbabaril kagabi habang nakaupo sa harap ng kainan. Agad din daw na tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Blanco ang mga kaanak ng biktima sa motibo at maging sa kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Kaya naman hiling nila ang malalimang investigasyon ng pulisya sa kaso. Sabi nga ng ama niya, mabuti sana kung aksidente o kaya nagkasakit, matanggap daw niya. Pero yung ganon, wala siyang kalaban-laban. Sa ngayon, tumanggi magbigay ng anumang pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy umano ang kanilang investigasyon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, magsasaka sa Lawag City patay matapos tamaan ng leptospirosis. Narito ang report. Patay ang 52 anyos na magsasaka sa Lawag City dahil sa sakit na leptospirosis. Unang nakaramdam ng lagnat ang biktima na si Michael Reyes, pero hindi agad nagpagamot sa ospital. Matapos ang 4 na araw, saka lang siya nagpatingin sa doktor dahil tumindi na ang kanyang naramdamang sintomas. Saturday, dinala ko po sa clinic, nagpa-check up. Pero sabi niya, wala pa ring masakit. Walang masakit sa kanya. Then, sabi ng doktor, dapat Sunday makaihi na, pero umihi siya, patak-patak lang. Then, dinala ko po sa hospital, so nandun, nakita po nila yung mga symptoms ng leptospirosis. Malala na raw ang kondisyon ng pasyente nang madala sa ospital at doon binawian ng buhay matapos ang 2 araw. May sugat umano sa paa si Reyes dahil nakaapak ng suso sa bukid. Madalas daw ito sa bukid at sa mga kulungan ng alagang hayop bago nakaramdam ng lagnat. Ayon sa Lawag City Health Office, ito pa lang ang unang kaso ng leptospirosis sa lungsod ngayong taon. Unfortunately, ang Lawag City meron po tayong isang case ng leptospirosis na mortality for this year. Although nagbigay na po tayo ng prophylaxis for the adjacent barangay. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. 2 katao naman mula sa Santo Niño, Cagayan ang hinihinalang tinamaan ng human anthrax infection. Kabilang dito ang 25 anyos na lalaki at kanyang ama na edad 53. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, kabilang sila sa 8 individual na kumatay sa namatay na kalabaw at kalaunay kinain ang karni nito. Nakaranas daw ang mag-ama ng lagnat, panginginig, panghihina ng katawan at nagkaroon ng mga sugat o black lesions. Unang nakita ng sintomas ang anak noong October 8 na sinundan ng kanyang ama noong October 11, kaya agad silang dinala sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pinakahuling monitoring, bumubuti na ang kondisyon ng mga pasyente na kinuhanan ng specimen na ipinadala sa RITM para sa pagsusuri at kumpirmasyon. Maigting ang surveillance monitoring ng Provincial Health Office upang makontrol ang pagkalat ng impeksyon. Pag-ulan ng yelo naranasan sa ilang lugar sa Asingan, Pangasinan kahapon. Silipin sa report. Makikita sa video ang pag-ulan ng yelo o hailstorm sa bahagi ng Barangay San Vicente East, Asingan, Pangasinan, bandang alas 4 ng hapon kahapon, October 15. Ikinabigla ito ng ilang residente. Tumagal ng mahigit 3 minuto ang pag-ulan ng yelo. Nung umulan, may kasamang yelo talaga. Binidyo ko, tumatita sa akin na talagang tao may dalang mga kristal. Ayon sa Pag-asa, normal ang pag-ulan ng yelo sa bansa kapag malakas ang thunderstorms, bagamat karaniwan itong nararanasan tuwing Mayo hanggang Hulyo. Nakapagtala rin kahapon October 15 ng 34 degrees Celsius na temperatura kasabay ng naranasang thunderstorm. Pagka May to October, sa mga panahon na to, yung temperature natin is talagang mataas, saka nagkakaroon po tayo ng mga cumulonimbus clouds. Nagkakaroon po tayo ng mga malalakas na thunderstorm.
Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, isang pamilya sa Calasiao, Pangasinan, 10 taon nang nakatira sa sementeryo. May ulat si CJ Turida. 2014 nang mapadpad sa sementeryong ito sa Calasiao, Pangasinan ang pamilya Palola. Nagsimula sa pagiging caretaker pero nagtuloy-tuloy ang kanilang pamamalagi sa sementeryo na umabot na sa 10 taon. Ang 54 anyos na si Nanay Erlinda nakapagpatayo na ng munting tindahan sa sementeryo. Madalay po kasi ang pera dito at saka dito rin po nagtatrabaho yung asawa ko. Kung may libing, kumikita raw ng hanggang 500 piso si Nanay Erlinda sa kanyang tindahan. Kung wala naman, namumulot sila ng mga plastic bottle sa sementeryo upang ibenta. Ito ang musileyong binabantayan ng pamilya Palola dito sa Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan. Dito na sila nakatira sa loob ng 10 taon at dito rin sila natutulog kasama ang 23 yumao na nakahimlay rito. Kumpleto sila sa gamit mula sa lutuan at iba pang kasangkapan. Kung matutulog na sa gabi, maglalapag lang ng banig o karton sa sahig ng musileyo. Noong una raw hindi sila makatulog pero nasanay na rin sa paglipas ng araw tulad ng 21 anyos na dalaga ni Nanay Erlinda. Wala namang nagpaparamdam sa'yo rito? Wala po. Kasama rin ni Nanay Erlinda sa sementeryo ang kanyang asawang si Tatay Rodrigo, 72 anyos na isang sepulturero. Maayos naman daw ang pagtira nila sa sementeryo kahit pa hindi maiwasan ang banta sa kanilang seguridad. Hindi ba kayo natatakot? Hindi po. Kaya kinakatakot namin yung taong buhay. Mayroon naman daw silang pinapaayos na bahay sa Barangay Talibao pero hindi pa natatapos. Pero panigurado ni Nanay Erlinda, patuloy pa rin silang makikibaka sa araw-araw na pamumuhay sa piling ng mga patay. Kasama si Daryl Peralta, CJ Turida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Parking space ng simbahan at ilang paaralan sa Bangaldan, Pangasinan gagawing paradahan para sa undas. Tutukan sa report. Kawalan ng sapat na paradahan sa sementeryo ang karaniwang problema tuwing ginugunita ang undas sa Mangaldan, Pangasinan. At para masolusyonan ito, maaga nang inilatag at inanunsyo ng lokal na pamahalaan ang mga lugar na magsisilbing parking space ng mga bibisita sa mga sementeryo sa bayan. Kabilang narito ang parking space ng simbahan at ilan pang paaralan na malapit sa mga sementeryo. Yung mga parking areas na pagdating ng undas ay talagang sa 5 sementeryo, private and public cemeteries sa bayan ng Mangaldan ay dudumugin ang ating Kapusanto. Kaya ayusin po natin na pinaghandaan. Magpapatupad din ng traffic rerouting sa ilang kalsada papunta sa mga sementeryo para maiwasan ang matinding trapiko. Maglalagay naman ng PNP ng mga Police Assistance Desk para tumugon sa pangangailangan ng publiko. Yes po ma'am, yung Police Assistance Desk and then yung dagdag safety tips na rin po sa mga motorista. Meron po tayong space doon para hindi po maging congested. Sa nakalipas na mga taon, nagpatupad ng barangay scheduling sa pagbisita sa mga sementeryo para maiwasan ang siksikan sa sabay-sabay na pagbisita sa mga sementeryo. Pero ngayong taon, hindi na ito ipatutupad pa. Anumang oras o araw ay papayagan ng sinuman na nais bumisita sa sementeryo. Wala na rin pinapatupad na curfew sa pagbisita dyan sa Camposanto dahil nga napakasarap pumasyal kung yun pa ay malamig lalo na sa hapon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, singil sa kuryente ng DECORP bumaba ng halos 2 piso per kilowatt hour ngayong Oktubre. Silipin sa report. Bumaba ang singil sa kuryente ng DECORP ngayong Oktubre. Malaking tulong daw ang bawas singil sa kuryente upang makatipid sa iba pang gastusin. Medyo nakaluwag kami, nabawasan yung aming konting problema dahil nga bumaba yung bayad namin ngayong Oktubre. Salamat para mababa yung babayaran.
Kasi kung minsan mataas, alam mo naman yung mahirap ang buhay. Kaya salamat kung bababa. Ayon sa DECORP, bumaba ng 1 peso and 50 centavos per kilowatt hour ang average selling rate ng DECORP ngayong buwan. Nasa 9 pesos and 72 centavos per kilowatt hour ang average selling rate ng DECORP para sa Oktubre, mula sa 11 pesos and 29 centavos per kilowatt hour na singil noong nakaraang buwan. Natapos na ang 4-month staggered collection ng DECORP para sa May 2024 WESM o Wholesale Electricity Spot Market Purchase Cost na nagsimula noong Hunyo 2024. Noong May 2024, mataas yung presyo kasi mainit. Ngayon, nung June, kung saan babayaran na sana namin yun, naglabas yung ERC ng order na para hindi magkaroon ng price shocks sa mga customers. Tiniyak ng DECORP na mananatiling matatag ang supply ng kuryente kasabay ng pagbaba ng demand ngayon na unti-unti nang nararanasan ang malamig na panahon. Huwag pa rin natin kalimutan na mag-conserve ng energy kasi yun na yung pinaka-basic na habit na pwede nating gawin. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Nagpaalala ang BIR sa mga aspirants sa 2025 midterm elections na mag-register at mag-issue ng resibo sa anumang transaksyon. Narito ang report. Nagpaalala ang BIR sa mga aspirant para sa 2025 midterm elections na mag-register sa kawanihan at mag-issue ng resibo sa anumang transaksyon na may kaugnayan sa eleksyon. Ayon sa BIR, kailangan mag-issue ng resibo sa lahat ng donasyon at campaign materials mula sa mga sponsor at taga-suporta ng mga tatakbo sa eleksyon. Lahat po ng aspirants, kailangan nating tignan kung tatanggap ba tayo ng donation, meron ba tayong income payments, after filing ng Certificate of Candidacy, para at pumunta dito sa BIR para mag-update po. May nabibiling printed invoice sa BIR. Pwede itong gamitin ng mga mangangailangan ng resibo. Kailangan daw naalalahanin ng mga aspirant ang kanilang obligasyon sa buwis tuwing eleksyon. Samantala, pumalo na sa mahigit 3.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng BIR RDO4 mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Mas mataas ng 6 million pesos kumpara sa tax collection sa parehong panahon noong nakaraang taon. Mahigit 5 billion pesos ang tax collection goal ng BIR RDO4 ngayong taon. Kailangan na lang na makakolekta ng 1.3 billion pesos sa huling kwarter ng taon upang makamit ang collection goal. Sa tulong ng mga ating mga taxpayers na magbayad ng tamang buwis, makukuha po natin yan. Laging paalala ng BIR ang pagiging responsableng mamamayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Tulad ni Ginang Carmelita Redila na maaga nang nagbayad ng capital gain tax ng kanilang biniling lupa sa barangay Gagisangan, Mangaldan, Pangasinan. Kasi 25% pagka nag-overdue. 25% nung din lalaki na naman yung babayaran mo. Kaya dapat bayaran on time. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Dagdag puhunan at mapagkakakitaan ang handog ng provincial government ng Pampanga para sa mga micro, small and medium enterprises sa lalawigan. Nasa 15 na MSMEs mula sa iba't ibang distrito ng Pampanga ang nabigyan ng tig 100,000 pesos na loan sa pamamagitan ng Pampanga Loan Assistance Program. Katuwang ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry at DTI. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-loan ang mga MSMEs ng 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos ng walang interest at collateral. Bukod dito, pwedeng bayaran ang loan ng 6 hanggang 24 months. Dagdag pa rito ang 2 months na grace period na ibibigay ng Kapitolyo. Yung maliliit, tinutulungan na yung mga ito ng dagdag puhunan. Alam natin, before the pandemic, talagang isa sila sa mga nawalan ng trabaho. Ano ang masarap ipalaman sa pandesal? Butter po. Bakit? Masarap talaga yung butter. Ano kasarap? Ano lang, sausaw lang sa kape. Yun lang, okay na yun. Eh kasi mas masarap siya pag ano yun. Pilipinong Pilipino.
siyempre. Oh, may ano yun eh, may money eh. Peanut butter. Kasi ginawa namin, peanut butter. Para sa akin, mayonnaise po. Mas nagbe-blend siya sa texture ng pandesal. Tapos, pag ihalo mo pa siya sa kape, best combination na sila. Isa-sausaw mo muna sa kape. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 48 anyos na lalaki matapos mahulihan ng iligal na droga at baril sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Barangay Carmen, Zaragoza, Nueva Ecija, hapon noong Lunes, October 14. Hindi na nakapalag ang sospek kung saan nakuha sa operasyon ang caliber .38 revolver na may 4 na bala at 5 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa otoridad, dati nang naresto ang sospek noong 2022 dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Nasa kustodiya na ngayon ng Zaragoza Police Station ang sospek na maharap sa patong-patong na kaso. Madilim na kalsada dahilan umano ng madalas na aksidente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Idinadaing ng ilang residente at maging ng mga motorista ang madilim na kalsada sa bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nagiging sanhi daw ito ng aksidente ng ilang motorista. Pinakahuli raw dito ay ang aksidenteng naitala nung nakaraang weekend na ikinasawi ng isang lalaking patawid sa kalsada. Siyempre yung mga motorista po, hindi makikita yung mga dumadaan. Sana po ma-actionan po. Batid ng mga opisyal ng Barangay Anolid ang problema. 13 solar lights daw sa kalsada ang hindi na umiilaw pa dahil sira na. Kalagay is na busted na po. Pero nitong 2025 po, mag-aalat po kami ng budget para po doon sa mga i-replace na street lights. Opo. Bilang pansamantalang solusyon sa problema, planong lagyan ng mga pansamantalang ilaw ang kalsada. Napag-usapan po namin nung last Monday na lalagyan muna ng temporary na kahit na mga solar lights lang na parang yung mga binigay namin sa mga ibang interior na. Patuloy naman ang panawagan ng otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente sa kalsada. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. School-based immunization sa Dagupan City malaking tulong sa mga learner para makaiwas sa sakit gaya ng tigdas. Sundan sa report. Buong tapang na hinarap ng mga chikiting habang binabakunahan kontra HPV, rubella at tigdas sa pag-arangkada ng school-based immunization program o bakuna eskwela sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Kasi po magaling po ako sa tusok po. Thank you. Para sa ilang magulang, malaking tulong ang bakuna eskwela upang makaiwas sa anumang sakit ang kanilang mga anak. Bukod sa HPV, rubella at tigdas, layon din ng bakuna eskwela na matiyak ang proteksyon ng mga learner laban sa cervical cancer. Lalo na sa mga grade 1, kailangan natin makompleto yung mga bakuna nila para malayo sila sa tetanus. And then sa mga kababayan naman, importante talaga yung ma-injection sila ng cervical para hindi sila prone para sa cervical cancer. Ay parang booster dose ng measles, rubella, tapos sa mga, yun ay para sa mga grade 1 at saka grade 7 students. Tapos yung human papilloma virus vaccine naman para sa mga babaeng grade 4 students. Target ng otoridad na malibot ang lahat ng paaralan sa lungsod upang mabigyan ng libreng bakuna kontra sa sakit. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, 1 North Central Luzon. Problema ng mga residente at motorista ang dumadaan sa bahagi ng Barangay Lucao, Dagupan City ang mga matataas na damo sa gilid ng kalsada. Sinasakop na raw kasi ng mga damo ang kalahating linya ng kalsada na posibleng maging sanhi ng aksidente. May ilang concerned citizen ang nag-report sa barangay kaya agad na inaksyonan ng ilang opisyal. Nagsagawa sila ng clean-up drive sa mga damo na maaaring pamahayan ng mga ahas
at maging sanhi ng grass fire doon. Kundi na concerned citizen na minsan ang sabi nila, medyo mahaba na yung mga damo. Sabi ko naman sa kanila, kung ganun, kami na lang maglilinis para luluwag yung kalsada po, ma'am. Malaking tulong ngayon sa Baguio City Government ang pagkakaroon ng Black Soldier Fly Facility o BSF Facility sa Irisan Eco Park. Ito ang nakitang paraan ng lokal na pamahalaan para masolusyonan ang problema sa biodegradable waste sa syudad. Sa pamamagitan ng mga tinatawag na Black Soldier Fly, mabilis ang decomposition ng biodegradable waste. Kinakain kasi ng mga BSF larvae ang mga biodegradable waste gaya ng food waste o tirang pagkain. Planong ilagay ang mga BSF larvae sa iba't ibang parke sa lungsod. Sa ngayon, nasa mahigit 20 kilos ng food waste ang kayang ubusin ng mga BSF larvae sa syudad. Tuturuan naman ang mga barangay official sa tamang pamamaraan ng BSF management para maipatupad rin nila ito sa kani-kanilang barangay. Samantala, 23 anyos na visual artist sa Lingayen, Pangasinan, lumilikha ng mga obra gamit ang sinulid. Silipid sa report. Sa unang tingin, aakalaing black and white portrait painting ang mga obrang ito. Ngunit kung mamasdang mabuti, ito pala ay yari sa sinulid. Ito ang string art na passion ng 23 anyos na binatang tubong Lingayen, Pangasinan. Nagsimula bilang isang hobby, ngunit ngayon, kumikita na itong libangan ni Sam Magsanok. Sa arts kasi, kapag yung curiosity mo, without option is imagination lang po. Pero kapag yung curiosity mo, ginawa mo ng action, magiging arts yung magiging outcome po. Nasa dugo na raw ni Sam ang pagiging isang visual artist na gumagawa rin ng iba't ibang obra tulad ng customized shoe painting at shirt bleach painting. Noong nakaraang taon lang daw siya nagsimula sa paglikha ng string arts gamit ang plywood, pako at sinulid. Sa paggawa ng isang string art, gumugugol si Sam ng hanggang 1 linggo bago matapos ang isang obra. Ilan sa kanyang mga nagawa ng obra ang basketball legend na si Michael Jordan at si Olympic 2-time gold medalist Carlos Yulo. Yung sa pinakamahirap na part, yung kapag nilalagay yung sa string po sa pako, doon po mahirapan kasi sa paglagay ng pako dapat accurate po. At bilang isang certified kapuso, gumagawa ngayon si Sam ng string portrait para kay One North Central Luzon anchor Chris Zuniga at ONCL News personality CJ Torida. Ang mga commission string art ni Sam ay naglalaro mula 3,000 hanggang 5,000 pesos depende sa laki. Sa bawat hibla ng sinulid na gamit ni Sam, nagbibigay ito ng emosyon na bumubuhay sa kwento ng mga taong tampok sa kanyang mga obra. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, 70 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.